Welcome to ITCPH Pigcast, your monthly dose of knowledge in pig husbandry. Don't forget to hit the subscribe, like, and follow buttons so you'll never miss our program. Now, let's dive right into today's episode. Here's episode 15 of the ITC Page Pigcast. Ituloy natin ang usapan patungkol sa ating mga bagong anak na inahin. Makakasama pa rin natin, Doc RC. Magandang araw po muli mga kapigi. Sabi ko nga kanina, Doc RC, ano po, ang ating usapan ay patungkol pa rin sa inahin. Ano po ba itong tinatawag natin na MMA at ano ang pagkakaiba ng mga ito? So, MMA. MMA stands for mastitis, metritis, and agalaxia. Ang pagkakaiba-iba nila, pag sinabi kasing mastitis, ito yung pamamaga ng suso o ng dede ng ating mga inahin. No? Yung metritis, pamamaga rin siya, Ma'am Susie, pero ang namamaga ay yung bahay biik o kaya yung uterus ng ating mga inahin. So, pag sinabi naman pong agalaxia, pag sinabi ng agalaxia, walang gatas yung ating mga inahin. O, may kakambal to, hypogalaxia. Kapag sinabi namang hypogalaxia, konti may gatas pero kukunti yung gatas. Ano, Doc, yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng MMA? Okay, madalas mastitis and metritis dahil madumi. Madumi yung pens, madumi yung hinihigaan ng ating piglets. Kasi sa mastitis, kapag kasi may gatas yan sila, ma'am, bukas yung kanilang teat canal. Tapos kung madumi yung hinihigaan nila, so papasok yung bacteria doon. Pag pumasok yung bacteria doon, magkakaroon ng infection. Yun. Sa metritis, ganun din, halos ganun din, basta napasukan ng bacteria, yung kanyang puwerta, magkakaroon siya ng metritis. Pero ang pagkakaiba lang, sa metritis, mas high risk yung mga inahin natin na tinulungan nating mga anak or yung mga nagka-dystocia. Bakit? Kasi usually, di ba dinudukot natin yung puwerta nila. So, pag dinukot mo, tas hindi ka hugas ng kamay man lang, hindi ka nag-disinfect, hindi ka gumamit ng tamang gloves para doon sa may infect yung kanilang bahay biik. So, yun yung sa metritis, no? Si agalaxia naman, usually naman si agalaxia tawag dito, effect na siya nung dalawa, ni mastitis tsaka ni metritis. Pag medyo sumama yung pakiramdam ng ating mga baboy, expect mo na yan, nahihina yung gatas nila, o kaya mawawalan sila ng gatas. Doc, ito po bang MMA ay sabay-sabay na nangyayari or sunod-sunod siya? Ano siya? Cascade of events. Parang pwedeng mag-start muna tayo sa metritis, tapos magkakaroon ng mastitis, tapos agalaxia. Or pwede rin naman ng mastitis, syempre mastitis muna, pag namamaga yung suso, syempre hindi na yun magkakaroon ng gatas. Pero pwede na walang metritis, pero may mastitis at agalaxia. Ibig sabihin pala, Doc, parang sunod-sunod siya. Okay, Doc. Doc, ano po yung mga dapat natin gawin upang matulungan natin ang inahin sa paggaling? Okay, para matulungan yung ating mga inahin for metritis, pwede tayong maglabadge. Oo, yung tinatawag nila na ano nga yun, Ma'am Susie? Labatiba. Labatiba. Yan, tawag nila doon ay labatiba. So, maglalabatiba tayo ng ating mga inahin. So, pag naglabatiba tayo, sa Batangas naman, dito po kasi sa Lipa sa amin, marami pang puno ng bayabas. No? So, kuha po kayo, 7 hanggang 8 dahon ng bayabas, tapos pakuluan nyo po siya sa 1 litrong tubig, mga 10 to 15 minutes, then palalamigin nyo po yun. Add lang po kayo ng konting betadine or iodine, iodine solution, and then yun, lalabatibahin niyo po yung inyong mga inahin. So, yung labatiba, umaga, hapon, pwedeng 3 to 5 days. Kung wala po na dahon ng bayabas sa paligid, yung betadine, yung iodine solution, pwede nyo na po yung ipanglabatiba. Yun yung natin dyan. So, yun. Sa mastitis naman, para matulungan yung inahin, dito tayo gagawa ng warm compress. So, mag-warm compress po tayo dun sa affected na suso ng inahin. And then, tapos mamassage natin siya. Bakit kailangan ng warm compress? Para mag-promote ng blood circulation dun sa kanyang dede. Kasi kapag hindi natin ginawa yun, pwedeng mamatay yung teat mismo ng ating baboy. Sa susunod na farrowing niya, sa susunod na kanyang pagbubuntis, hindi na magpo-produce ng milk yung ating
mamariglan kasi na apektuhan siya nung dating ano. So, yun lang kailangan tingnan. And then, syempre, antibiotics, Ma'am Yes, Susie. So, anong antibiotics? Consult lang po kayo sa inyong mga veterinaryo para po sa tamang antibiotics na gagamitin sa inyong mga baboy. Doc, ano yung may advice mo para maiwasan yung MMA? Yun, para maiwasan, no? So, sa metritis kasi para hindi sila mahirapang manganak, hindi sila magka-dystocia. Dapat tama yung laki ng ating baboy. Hindi masyadong mataba kasi kapag masyadong mataba yung inahin, automatic dystocia po yan, no? So, yun po yung isa. Then, linisin po ang farrowing pens. Yan talaga mahalaga yun, Ma'am Susie. Kailangan may rest period na 5 days yung ating farrowing pens bago po ninyo ilagay yung inahin doon. Para alam natin, sigurado malinis tayo na na-break yung life cycle ng bacteria doon sa pens na yun. So, yun yung prevention natin. Susi talaga, Doc, sa magandang management yung kalinisan. Kalinisan Doc, no? talaga. Yun talaga halos ang number 1. Yes. Ano, Doc? Okay? Muli, isa na naman pong makabuluhang kwentuhan ang inyong napakinggan kasama ang inyong mga lingkod, Susie and Doc RC. Para tuloy-tuloy ang inyong pagkatuto, don't forget to follow our Facebook page, YouTube channel, and Spotify. Like and follow us for more pig interesting topics. See you on our next episodes. Bye! Bye! And that wraps up for this month's episode. Don't forget to subscribe, like, and follow to our Pigcast. Thank you so much for tuning in today.